Amerika, papasukin na ang Iran? Sa loob lang ng ilang araw, isang makitid na daanan ng dagat ang naging sentro ng tensyon ng buong mundo. Walang malaking anunsyo, walang opisyal na deklarasyon ng digmaan. Pero unti-unting tumigil ang galaw ng mga barko, tumaas ang presyo ng langis, at nagbago ang takbo ng global economy. Ito ang nangyari sa Strait of Hormuz. Isang lugar na hindi man kilala ng karamihan, pero may kapangyarihang baguhin ang mundo. Ang pinakamahalagang daan ng langis. Para maintindihan ang bigat ng sitwasyon, kailangan mong malaman kung gaano kahalaga ang Strait of Hormuz. Ito ang isa sa pinaka-critical na choke point sa buong mundo. Isang makitid na daanan. Pero dito dumadaan ang malaking porsyento ng langis mula Middle East papunta sa iba't ibang bansa. Araw-araw daan-daang barko ang dumadaan dito. Mga oil tanker, mga cargo ships, mga vessel na nagdadala ng enerhiya na nagpapaandar sa buong mundo. At kapag naapektuhan ito, tumataas ang presyo ng gasolina, nagkakaroon ng delay sa supply, at naapektuhan ang ekonomiya ng maraming bansa. Sa madaling salita, kapag huminto ang Hormuz, ramdam ito ng buong mundo. Ang pagtaas ng tensyon. Sa pagpasok ng 2026, unti-unting dumami ang ulat ng mga insidente sa karagatan. Sa simula, tila maliit lang, mga barkong sinusundan, mga armadong vessel na lumalapit, mga delikadong maneuver sa dagat. Hindi ito agad naging headline, walang malalaking balita. Pero sa likod ng katahimikan, may unti-unting nabubuong krisis habang tumatagal. Nagiging mas delikado ang pagdaan ng mga commercial ships. At ang mas nakakabahala, walang malinaw na hangganan kung kailan ito titigil. Ang paghinto ng mga barko. Dahil sa tumitinding panganib, nagsimulang magdesisyon ang mga shipping companies. Ang iba, pinili na huwag dumaan. Ang iba naghahanap ng mas mahahabang ruta kahit mas mahal. At ang iba, tuluyang huminto muna. Ang epekto, bumagal ang supply chain, tumaas ang operational cost, at nagkaroon ng pressure sa global market. Sa loob lang ng ilang araw, ang isang normal na ruta ng kalakalan ay naging high-risk zone. Isang lugar na dati ay busy, ngayon ay puno ng pag-aalinlangan. Ang pagpasok ng militar ng Amerika. Habang lumalala ang sitwasyon, hindi na sapat ang simpleng pag-monitor. Kaya nagdesisyon ang United States na palakasin ang presensya nito sa rehiyon. Nag-deploy ng aircraft carriers, destroyers, surveillance systems at advanced radar at intelligence assets. Ang layunin, siguraduhin na mananatiling bukas ang daanan ng kalakalan. Pero malinaw, hindi lang ito simpleng proteksyon. Ito ay isang mensahe, isang pagpapakita ng kapangyarihan, isang babala na may hangganan ng tensyon. Modernong digmaan sa dagat at himpapawid. Sa modernong panahon, ang digmaan ay hindi na lang sa lupa. Ito ay isang kombinasyon ng dagat, himpapawid, cyberspace at information. Sa tulong ng advanced aircraft at satellites, nakikita ang halos bawat galaw sa rehiyon. Ibig sabihin, bago pa mangyari ang aksyon, handa na ang tugon. Kung noon, dami ng sundalo ang basehan ng lakas. Ngayon, teknolohiya na. Precision systems, real-time intelligence at mabilis na communication. Ang mga ito ang nagbibigay ng tunay na edge. Sa loob ng ilang oras, pwedeng magbago ang buong sitwasyon nang hindi kinakailangang magkaroon ng full-scale na labanan. Ang tensyon sa karagatan. Sa gitna ng lahat, ang karagatan ang naging sentro ng tensyon. Hindi ito tradisyonal na digmaan. Walang sabayang banggaan ng malalaking fleet. Walang dramatic na eksena ng direktang labanan. Sa halip, positioning, timing at presence ang naging pinakamahalaga. Isang maling galaw lang, pwedeng magdulot ng mas malaking krisis. Isang maling interpretasyon, pwedeng mag-trigger ng conflict. At dito nagiging delikado ang sitwasyon. Psychological warfare. Hindi lang armas ang ginagamit sa ganitong sitwasyon. May mas tahimik, pero mas malakas na sandata psychological warfare. Kapag nakita ng isang bansa ang lakas ng kalaban, nagbabago ang kanilang desisyon. Minsan, hindi na kailangan ng putok dahil ang presensya pa lang sapat na para pigilan ang aksyon. Isang aircraft carrier pa lang sa isang rehiyon, kayang baguhin ang kalkulasyon ng isang bansa. Isang fleet, kayang magdulot ng takot kahit walang ginagawa. Ang epekto sa buong mundo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ramdam ito ng buong mundo. Hindi lang ito usapin ng Middle East, tumataas ang presyo ng langis.
Nagiging unstable ang ekonomiya at lumalaki ang takot sa global conflict. Kahit malayo ka sa lugar, apektado ka pa rin. Sa gasolina, sa presyo ng bilihin, sa ekonomiya ng bansa. Ito ang epekto ng global interconnection. Diplomasya laban sa puwersa. Sa ganitong sitwasyon, laging may dalawang opsyon. Diplomasya o puwersa. May mga bansang naniniwala na dapat pag-usapan ng lahat. Dialogue, negotiation at peaceful resolution. Pero may mga pagkakataon din na kailangan ng aksyon para maiwasan ang mas malaking problema, para pigilan ang escalation. At dito pumapasok ang papel ng military presence. Pagbabago ng digmaan. Habang tumatagal ang sitwasyon, isang bagay ang lalong nagiging malinaw. Nagbabago na ang paraan ng digmaan. Hindi na ito puro putok at pagsabog. Hindi na ito laging nakikita sa balita. Ito ay control, impormasyon at bilis ng desisyon. Sa modernong mundo, ang pinakamabilis ang madalas na nananalo. Ang pinaka-informed ang may advantage. Teknolohiya sa likod ng lahat. Sa likod ng bawat galaw, may teknolohiyang nagtatrabaho. Drones para sa surveillance, satellites para sa monitoring, AI-assisted systems para sa analysis at precision weapons para sa targeted response. Dahil dito mas kontrolado ang sitwasyon, mas kaunti ang collateral damage at mas mabilis ang aksyon. Ang digmaan ngayon hindi lang pisikal, ito ay digital, ito ay strategic at ito ay calculated. Isang babala para sa hinaharap. Ang mga nangyari sa Strait of Hormuz, hindi lang isang isolated na pangyayari. Ito ay isang babala. Nasa modernong mundo, ang ekonomiya at seguridad ay magkaugnay. Ang isang maliit na lugar ay pwedeng makaapekto sa buong mundo. At ang tensyon ay pwedeng lumala ng napakabilis. At higit sa lahat, ang kapayapaan ay mas fragile kaysa sa iniisip natin. Sa tingin mo, maiiwasan pa ba ang ganitong krisis? Or ito na ang bagong normal sa mundo? At kung lumala pa ito, handa ba tayo sa magiging epekto? Komento mo naman sa ibaba. Saudi aatake na sa Iran, wasak na ang tiwala at ubos na ang pasensya ng Saudi Arabia. Sa loob lamang ng ilang araw, sunod-sunod na missile attacks ang tumama sa mga energy facilities sa Gulf. Mga refinery ang nasunog, mga lungsod ang nanginig, at ang dating tensyon na kontrolado pa, unti-unti nang lumalapit sa isang mas malaking digmaan. Ngayon, isang malinaw na babala ang inilabas mula sa Riyadh. Handa ang Saudi Arabia na gumamit ng puwersang militar anumang oras kung kinakailangan. Ang tanong, handa na ba ang buong rehiyon sa isang total regional war? Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ng ganitong klaseng content, paki-like at follow. Malaking tulong ito sa amin. Maraming salamat. Ang unang malaking pagsabog. Noong madaling araw ng Marso 18, 2026, nagsimula ang serye ng malalakas na pagsabog sa South Pars Gas Field sa southern coast ng Iran. Ito ang pinakamalaking natural gas deposit sa buong mundo, isang critical na bahagi ng global energy system. Ang lugar na ito ay hindi lamang mahalaga sa Iran. Ito rin ay konektado sa North Field ng Qatar, na isa sa pangunahing pinanggagalingan ng liquefied natural gas sa buong mundo. Ibig sabihin, anumang pinsala rito ay may direktang epekto sa global supply. Ayon sa mga ulat, tinamaan ang mga refinery, storage facilities at processing units. Nagkaroon ng malalaking sunog na umabot ng ilang oras bago tuluyang nakontrol. Lumikas ang mga manggagawa at agad na isinara ang operasyon sa ilang bahagi ng complex. Ang ganitong klaseng pag-atake ay hindi simpleng damage lang. Ito ay isang strategic strike sa pinagmumula ng enerhiya ng isang bansa. Ang South Pars ang bumubuo ng malaking bahagi ng domestic gas supply ng Iran. Ginagamit ito sa kuryente, industriya, at pang-araw-araw na pangangailangan ng milyon-milyong tao. Dahil dito, ang pag-atake ay hindi lang military issue. Isa itong economic at humanitarian concern. Sa global market, agad itong naramdaman. Tumaas ang presyo ng langis at gas. Nagkaroon ng panic sa trading floors. At nagsimulang mag-adjust ang mga bansa na umaasa sa supply mula sa rehiyon. Ang isang pagsabog sa isang lugar ay naging problema ng buong mundo.